Magandang hapon mga kapuso, pasintabi po sa sensitibong video na ito. Isang babaeng angkas sa motorsiklo ang dead on the spot sa disgrasya sa Laguna. Umailalim siya sa dump truck at nagulungan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Grabe, kawawa. Hati ang katawan ng datna ng mga otoridad ang isang babae sa Biñan, Laguna matapos magulungan ng dump truck umaga kahapon. Guys, may nasagasaan dito. Babae raw, turog-turog. Batay sa investigasyon ng Biñan City Police, nakaangkas sa motorsiklo ang biktima habang nasa National Highway sa Barangay Canlalay. Pero nang biglang huminto ang sinusundang jeep sa unahan, nawala ng kontrol ang motorsiklo. Sumemplang ito at humandusay ang mga sakay nito. Ligtas ang rider pero ang angkas niya pumailalim sa isang parating na dump truck. Rumesponde ang rescue team at mga otoridad sa insidente at dinala sa punerarya ang labi ng biktima. Tumakas ang nakasagasang driver at iniwan ang kanyang truck. Hinahanap na siya ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nabulabog ng sunog ang mahimbing sarang gabi ng ilang residente sa Malate, Maynila. Umabot sa 100 pamilyang nawala ng tirahan sa sunog na iniimbisigahan kung sinadya. Nakatutok si Jomera Presto. Patulog na sana ang karamihan sa mga residente nang sumiklab ang sunog sa bahagi ng Leverisa sa Barangay 705, Malate, Maynila, pasado alas 9:30 kagabi. Ang 50 years old na si Mase, nasa taas na ng kanilang bahay nang biglang sumigaw ang kanyang pamangkin. Aso ko lang. Yung kapatid ko wala rin naligtas. Pagbaba ko, bigla na malakas ang apoy. Nagbabaksakan na po yung mga apoy eh. Nasunugan din ang mga residente na yan na galing sa kasal ng kanilang kamag-anak. Para maiwasan ang nakawan sa gitna ng sunog, 6 na pong tauhan ng Manila Police District ang nagbigay seguridad sa lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dahil dikit-dikit at gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy kaya agad itinaas sa ikalawang alarma ang sunog. Tumagal na mahigit 2 oras ang sunog bago naapula dakong alas 12:03 ng hating gabi. Umabot sa halos 40 truck ng bombero ang rumesponde. Then meron po tayong 2 fire hydrant, so hindi tayo nahirapan sa water supply natin. More than 15 to 20, tinatayang 20 houses ang naapektuhan. Nakalabas naman lahat ng residente, lalo at dead end ang dulo ng iskinitang nasunog. Tinatayang aabot sa mahigit kalahating milyong piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Dito sa covered court na ito sa Barangay 720, pansamantalang manunuluyan ng mga residenteng nasunugan sa Barangay 705. Sabi ng MDSW, nasa 50 modular tents ang inilatag nila dito. Ang problema dahil masyadong maraming residente ang mga nasunugan, 2 pamilya ang maghahati sa isang tent. Base sa kanilang datos, aabot sa 100 pamilya ang nawalan ng tirahan. Pero ang apoy, posibleng nagsimula raw sa 2 residente. Hindi namin nakita, hindi na namin nahagilap kung nasaan sila pumunta eh. Parang sumibat. Natatakot siguro sa mga nadamay ng sunog, ganun. Baka bugbugin. Iniimbestigahan pa ng BFP at Manila Police District kung talaga bang sinadyang sunugin ang nasabing lugar. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Kumpiskado sa magkahiwalay na operasyon sa Pangasinan ang nasa 7 bilyong pisong halaga ng umano'y shabu. Nakalagay sa mga pakete ng tsaa mga kontrabando na posible raw isupply sa Metro Manila. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Huwebes nang masamsam sa bypass sa Barangay Pulong, Bugalyon, Pangasinan ang 125 kilos ng umano'y shabu na nakabalot sa mga plastic tea bag. 850 million pesos ang halaga ng mga iyan. Nadiskubre ito sa sasakyan ng inaresto nilang Chinese national at kasabwat na Pinoy. Ayon sa otoridad, inamin ng Chino na nagmula ang mga droga sa binili nitong warehouse sa Barangay Lawis sa bayan ng Labrador at i-deliver sana papuntang Metro Manila. Ang naturang bodega ang nilusob kagabi ng mga otoridad sa bisa ng search warrant. Kung meron pong tao, pwede pong pakibuksan itong gate nyo rito sa harap. Walang nadatnang tao roon pero tumambad ang mas marami pang pakete ng umano'y shabu. Sako-sako at halos 1 tonelada ang bigat. Ang halaga, hindi bababa sa 6 na bilyong piso. Nabigla po tayo na ganito po yung actually, mas pinaigting po natin yung anti-drugs natin.
Ang hinala ng PIDEA, posibleng kinukulang na raw ang supply ng droga sa Metro Manila, kaya talamak na namang muli ang distribution nito mula sa iba't ibang probinsya. At isa ang Pangasinan sa mga itinuturing umanong best route sa pagbabiyahe ng droga. Ito kasing Pangasinan is adjacent talaga dun sa usual na delivery route ng pinaghinalaan natin na big international syndicate, yung Triad. Kailangan magiging 2 steps ahead kami lagi. And this is a great challenge. Sa kabuuan, nasa 1,020 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso ang nasamsam ng mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon. Ang PIDEA at PNP, kapwa nag-iimbestiga na at tinutuntuan ang mga nasa likod ng mga kontrabando. Kung these illegal drugs, illegal substance will again plug the community, ano na mangyayari sa mga kababayan natin? Including those that were earlier seized when palutang-lutang dito from the western border of the Philippines, particularly Ilocos Norte, going to Zambales. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Pinagpapaliwanag ng COMELEC si Senador Chis Escudero kaugnay sa pagtanggap niya ng 30 million pesos na campaign donation noong eleksyon 2022 mula sa isang government contractor. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na inisyohan na ng show cause order si Escudero kahapon. Itinakda ang hearing sa October 13. Sabi ni Escudero sa isang pahayag, bukas siya sa pagkakataong patunayan na walang nalabag na batas sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, hindi pwedeng magbigay ng kontribusyon para sa partisan political activity ang mga may kontrata sa gobyerno. Daw na lang sinabi ni Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, na galing sa sarili niyang pera at hindi galing sa kumpanya ang donasyon.